Na-prank po ako kagabi. Naglaban kasi yung team ni Hans Mokniman at team ni Grandmaster Magnus Carlsen. So akala ko makakita ko ng board 1 encounter between Grandmaster Niemann and Magnus at first time sana ito mangyayari over the board simula nung nagkaroon po sila ng problema. Di ba inakusahan ng daya ni Magnus si Niemann sa over the board? Aba, sabi ko, eto na, maglalaban na. Pero hindi eh. Hindi naglaro si Magnus. Si Nepo ang naglaban. So nakalaban ni Niemann si Nepo na nauwi sa napaka-boring na tabla. Kaya sabi ko, ayokong sayangin yung gabi kong ito na nag-livestream ako lason para sa laban nila. Wala naman pala. Hanapin ko yung aking idol na si Daniel Dubob. Ayan na nga po. Naglalaro din yan. Leading yung team ni Daniel Dubob dito po sa ginaganap na PD World Rapid and Blitz Team Chess Championship at ang kalaban niya po ay si Grandmaster Ting Ding Yao, ang #1 chess player ng Singapore. Dubob, wag mo akong biguin ha. Ayoko ng boring na laro. Tingnan po natin kung ano nangyari. D4, T5, C4, C6. Aba, Slav, medyo boring to eh. Knight F3, Knight F6. Kinain ni Dubob. Exchange variation ng slab ang nangyari. Ayan, oh, naku po, sobrang boring nito. Laging tabla yan. Ano ka ba, Dubob? Si Dubob ba talaga to? Ayan, nilabas. Normal yan. Develop lang din. Queen B3, pressure doon. Inatake, chumek, bumalik yung bishop, bumalik yung reyna. Lahat po yan, linya. Ang bilis na tumira ni Idol Dubob, oh. Tingnan nyo, oh. Tumaas pareho yung time ng dalawa, eh. Oh, linya lahat yan, eh. Pinin. Oh, develop ng bishop, castling. Castling lang din. Lahat po yan ay linya. At eto na po, A6 medyo linya pa rin na sinagot po ng A4 novelty na. Pero ang bilis nila ni Dubob. Ang tira po kasi B4 Knight E5. Novelty na to. Pero mabilis pa rin si Dubob. 16 minutes pa rin siya. So nag B5 po yan. Kinapture, bishop takes, knight. Aba, ganun lang nangyari. Kinain lang muna. Syempre pag ininyak na yan, kinain niya to 1 pawn down siya. So pawn takes and then bishop takes. So pinapalit lang. Na hindi pinansin, bishop G5 lang po ni Dubob. O kinapture yung D3, pinawi, and then nag-queen C7 na mali daw po. Pero ano ba threat niyan? Pe-pressure rin po ito. Ayan, gaganyan po yan eh. Anyway, ang ginawa po, kinapture po yung F6, tinake. Sabi ko, grabe naman, boring yung laro na to. Nagkakapalitan lang ng pyesa. Pero, sabi ni Dubob, relax ka lang, Daniel Bugbog. Papakitaan kita. Daniel Dubob ako eh. Oh, simulan na natin manggulo. E4 ang pinawalan. Pusang gala. Anong panggugulo dyan, coach? Kinain po kasi yan. At pagka-takes, tingnan nyo mabuti, binibigay ito pong pawn na hindi mo pwedeng tikman. Ayan si Dubob, gusto niya nagpapakain ng pawn eh. Pakita ko lang ano mangyayari pag tinex ha. Pag tinex yan, rook AC1. Punta ka dito, magkakaroon ng rook C5. Papasok yung tori doon. May biglang mate, no? Magkakaroon ng matinding atake. Anyway, balik natin. Kaya hindi kinapture yan. Nag-knight C6 lang. Pagka knight C6, dinipag lang ni Dubob. Sinira niya yung pawn structure kasi kinapture po yan. Queen takes and then nag-knight E5. Siyempre yung kalaban, aba, medyo hindi maganda pawn structure. Ipalit natin yung kabayo. Pagka takes mo, pwede pawn takes, mahihil yan. Tapos pwede pressure rin po yung C3. Equal po yung laban. Pero sa ni Daniel Dubob, ayoko ng equal, sir. Si Daniel Dubob ako eh. Pag naglalaro ako at hindi ako nakapag-sacrifice, nilalagnat ako, sabi ni Daniel Dubob. So, ang tinira niya dito, Knight D4, usang gala. Ayan, no, binigay na po yung pawn para hindi siya lagnatin. Siyempre, yung kalaban, libre pawn eh. And according to engine naman talaga, kakainin yan at equal pa rin. Pero yan ang best move, kainin eh. Sabi ni Daniel Dubob, pusang gala, 1 pawn doon ako. Eto na, chess na to. So may threat po siya na mga ganyan at makakain yung kabayo. Kaya si Daniel Dubob, nag-queen E4 muna. Okay, tamang ano din yan, mga posible pong pasok sa may king side kasi yung knight tatalon dun later on eh. At ayun na nga po ang nangyari, nag-rook FD8 at tumalo na yung kabayo. Pag talo ng kabayo, hinamon. Of course, pag ganitong 1 pawn up ka, ipalit mo yung reyna, mawawala yung atake, goods ka na. Siyempre, Daniel Dubob, hindi ipapalit yan.
nag-queen lang po sa may F4. Tamang takbo lang while defending the knight. Sinagot naman ng king H8 lang. Uy, commanding lang. Pwede na po kasi mga ganong-ganong idea. Okay, saka para umiwas din siya sa check. Kasi baka malingad ka, ma-check ka, maganong ka. O mapuntahan ka dito, maganong ka. Diba? So, eto, tamang iwas lang. Ngayon, pagka king H8, ang tinira ni Daniel Dubov, nag-knight G3. Ibabalik ko lang. Okay? Kasi marami pong nagsasabi during live streaming, Coach, Daniel Dubov yan, bakit ayaw mag-sacrifice ng ganito? Oh, bakit ayaw daw mag-sacrifice? Kasi po, titikman lang pala yan mamaya. Hindi pa ngayon. Pag kinapture po kasi yan, ang ganda ng sacrifice, may queen dito at hindi madepensahan yung mga threat. Okay? Pero ang gagawin pala niyan, pagka rook A3, knight G6 lang. Attacking the queen as well. Ngayon, pag kinapture mo, knight takes, edi one pawn up ka. Wala na yung reyna. At pag umiwas ka naman, let's say dito, edi capture na to. Wala na yung mate. So, hindi po pwede yung rook A3. Ha? Baka sabihin nyo, ba't di nakita ni Daniel Dubov yung mga ganun? Kita niya yun. Kaya nga nag-knight G3. Pag knight G3, nag-queen G6 para po depensahan ito. At pagka depensa, tinirahan lang ni Daniel Dubov na number 1 engine move. Rook lang po sa A5. Para sa yan, dodoblehin lang po. Papabagsakin yan, may pressure doon. Ang tinira ng kalaban, rook DB8 naman. Abay, para saan naman yan? Pag ikaw ay gumanon, para ka nagtampo sa buhay mo dahil may check. Kaya nga napilitan yan, pasingaw muna. Okay? So, pasingaw lang, hinamon yung tore, dinipensahan. Pagka depensa, nag-rook B6, bumalik. Ayaw niya palang ipalit-palit. No? So, pagka rook B6, ang ganda ng lapag niyan, may depensa doon, may depensa sa mga weaknesses. Tiniraan lang ni Daniel Dubov ng king move. Kining mo ba lang? Bakit? Aba, para wala lang yung mga check dyan later on. Kasi, pagka rook E6 niyan, walang magawa, dumidepensa lang, nag-rook lang po yan sa D1 eh. So, lilipat siya. Siguro ganito po gagawin, gaganon. Ang ginawa naman po ng itim, nag-rook G8. At pagka rook G8, nag-rook na nga po sa D5. Na sinagot ng queen G5. Endgame tayo. Kasi lamang ako ng pawn eh. Siya, sabi ni Dubov, mawawala yung pagka-Dubov ko pag pinalit ko yan. Takbo lang ako sa D5. Sinagot naman yan ng queen G6. Abay, walang magawa yung kalaban. Pabalik-balik na lang. Alam niyo kung bakit? Pabalik-balik na lang siya. Wala na siya masyadong oras. 2 minutes na lang siya. Binibilisan niya. At medyo naalangan po yan sa mga possible effort na sundot. Kaya napa-atras yan. Anyway, pag-atras, hinamon na ni Dubov yung tore. Dubov ba to? Pinapalit Pero hindi pinalit ang kalaban. Umatras. Tapos kinapture. T-next. Medyo pinapalit lang Tapos sinagot lang po ng queen sa may A4. Hitting the rook. Hitting the pawn. Kaso rook A8. Dinipensahan. Sinagot ng rook lang doon. Ayun. Inaatake na ito. Inaatake pa yan. At para madepensahan yung pawn sa A6, tinulak. At pagkatulak, tumira ng queen F4 si Dubov. Ito yung pinapressure. Hindi makalapit to kasi may check. Kaya queen to queen ang ginawa. Ngayon, pag kinapture mo yan, medyo hindi maganda yon kasi equal lang yun, tapos may pass pawn wala na yung king safe na dahil wala na yung reyna Okay? So, ang ginawa, queen E4. Tamang takbo. Umiwas, rook B8. At hindi daw po maganda yan. Ang pinakamaganda daw po, rook G8. Anyway, rook B8 is very tricky. Kasi kung titingnan nyo itong mabuti, parang may F4 Diba? Tuhog-tuhog. Mali. Hindi gagana kasi may na G4 guys. At pag kinapture mo, check. At pag tinakbo mo, capture lang ito, may mga hataw pa dun later on. Dito, nakakatakot. Kaya hindi pwede yun. And of course, nakita ni Dubov yun. Mamaya na natin gawin yun. Ang ginawa po ni Dubov, hindi po ito number 1 engine move. Tumira po siya ng knight F5 na minarkahan ng X ng engine. Bakit niya po ginawa yan? Pwede na ito ngayon. Okay? Bakit hindi daw yan ay maganda? Ang number 1 kasi, rook dito, pressure doon. Libre daw po yung pawn. Makakain na. Pero, para po kay Dubov, ito ang pinakamaganda. At para sa akin din, bakit? Very tricky na po ito. Hindi ka makaangat, mati ka sa ilalim. Okay? Yun po ang mga nangyayari. At ito na nga po yung paparating na threat. Kaya nga po napilitan po yan Napaatras yan. Ayan, wala kasing oras blunder. Bakit blunder? Kasi titirahan lang yan ng G3. Anong meron sa G3? Mag-knight F8 lang. Tumakbo nag-knight F8 Titirahan ka lang po ng H4.
Pagka H4, tumakbo lang, ayun. Kasi tatrapin mo sana yung queen eh. Kaya, ayun, inatake para madepensahan po ito. Kaya umatras at binigyan ng square yung queen doon. Ngayon, nirahan lang ng queen F3 ni Daniel Dobo. Bakit? Umiwas po sa pin para may talon dito, atake Reyna, mabubuksan yung tore. Grabe pressure na binibigay. Kaya po nag-knight E6 ulit yan. At pagka knight E6, nag-rook A6 lang si Dobo. At pagka rook A6, rook D8, tumira po ng rook takes A5 si Dubo. Grabe. Galit yung engine kay Dubo. Blunder daw. Alam niyo kung bakit? May knight sa D4 na kung saan mapapalit yung kabayo. At pag napalit yung kabayo, rook yung queen endgame, sabihin na natin pangit pong structure niya. Goods na goods pa rin yan. Madaling itabla yan. Grabe, no? Parang hindi si Dubo, no? Ba't pinayaki palit yan, no? Hanip na yan. Pero teka lang. Guys, Daniel Dobob po yung pinapanood natin, ha? Relax. Sabi ni Dobob, engine ka lang, eh. Engine ka lang, kaya sinasabi mo malitira ko. Pero si Dobob ako, pag tinira ko kasi yung best move mo, lalagnatin ako. Kailangan may sacrifice, sabi ni Dobob. At tingnan nyo yung ginawa ni Daniel Dobob dito. Aba, excellent move ba yung palit-palit ng kabayo na yan? Pero tingnan nyo ang tirang ito. Queen sacrifice. Brilliant move. Pusang gala si Daniel Dobob. Kala mo, ipapalit lang. Dobob na yan eh. Oh, pag kinapture mo, takes. Pasado ka mag-harang, kakainin, mawa one piece down ka, libre yung kabayo. Kaya napilitan po yan, depensahan na lang. Pagka-depensa, Queen A6. Grabe, nag-sacrifice ng Queen para lang makapunta yung Reyna dyan at para hindi mapalit. Ngayon, Coach, papalit pa rin ah. Yes, pero pagka Rook takes, ganyan naisip ni Dobob at hindi na madepensahan ito. Nag-Queen G7 na nga lang, kinapture at ito daw po ay winning na for the side of Daniel Dobob. Grabe. Pero tingnan nyo ginawa ni Dobob. Nag-king move yan. Pumunta doon. Tumakbo. Pumunta doon. Dinipensahan. Tinulak yung pawn. Ako po, blunder na naman si Dobob. Mali na naman daw. Hindi naman blunder. Pero mali na naman. Galit talaga sa kanya yung engine eh. Pero kasi, nakakalimutan ng engine si Dobob naglalaro eh. Bakit niya tinira yan? Hindi yan yung best move. Pakita ko lang. Ang best move daw po, rook F5. Tapos ganon. Easy win. Sabi ni Dobob, easy win yun. Pero napaka-basic nun. Ayoko ng ganon. Tingnan nyo ginawa ni Dobob ah. Maipapalit yung tore. Gumanon lang. Para pagka ganon, ganon lang. Okay? Hindi mo ngayon matakes yan kasi pagka-takes na ganun, sugswang ka. Once the queen move away, mate. Kaya gumanon-ganon lang. Pagka ganon, G4 lang si Dobob. Gumanon, G5 lang si Dobob. Ngayon, sasabihin nyo, Coach, ano bang plano ni Dobob? Niya ba ginagawa yan? Tingnan nyo mabuti ah. Kasi kung mapapanalo niyan simple kanina, hindi maganda eh. Lalag natin siya dun eh. So, dito tayo. Chumek. Mamatiin niya yun. Bumalik. Gumanon lang. Ipopork sa ilalim. Dinipensahan. Gumanon. Eto na. Sabi ni Dobob, yes! Nakuha ko din yung gusto kong mangyari. Ano ba gusto niyo mangyari? Makapag-sacrifice. G6 lang. Hanip na yan. Hindi po pwedeng kainin ng pawn na to. Magkaka-check doon. Only move doon. Pagka-check dito, kain mati sa G7. So, napilitan magganyan. Okay? Kaso, Dobob siya eh. Anong bang gusto niya mangyari? Makapag-sacrifice na naman. Pusang galang Dobob to. Kinapture, takes, ayan, bagsak yung Reyna. At eventually, napanalo niya na yan. Ayan, nag-king move na nga nag-resign eh. Sugswang na halos eh. Hindi na po madepensahan yan eh. Kasi pag gumanito ka, madadali Reyna mo, Queen E6, tore mo. Saka pupunta, King G7, Queen D7. Saka pupunta. Gagapangin ka po eh. Queen H3. Wala. Anyway, ganun maglaro si Dobob. Salbahe. Talagang nagsasacrifice. Bahala ka sa buhay mo. Ayoko ng simple. Gusto ko medyo cute tingnan. Sinasacrifice yung mga pyesa. Walang boring na laro. Very creative. Very creative. Grabe, no?
Ganyan yung ginagaya ko. Kaya nga lang, lagi kong nasasabi, hindi napupunta sa Daniel Dubob style eh. Daniel Bugbog ang nangyayari kasi sacrifice ko sabay resign. Anyway, sana po nag-enjoy kayo. May natutunan sa video na to. Champion po yung team nila Dubob. Muli, ito po yung coach, Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung Blitz event at ilalive natin yun. Marami pong salamat. God bless sa inyong lahat. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye! That little mouse, cause I'm an albatross.